Sinong nakabatsyag sang same nga feeling nga daw hindi sa gusto maguntat. Daw hindi ko maguntat. Kung pwede lang, mas matukar lang na nga matukar. Kung pwede lang, ma-worship lang ko nga ma-worship. Kung pwede lang, maluhod lang ko nga maluhod. Ang unod sa aton nga tagipuskoon, nakita ni Lord, bisan mahibi ka lang, bisan di ka maghambal, nakita ni Lord. So, as I work the Lord while singing the songs, God has placed in my heart because of the songs nga ginhatag ya sa aton. Grabe ang mga songs, no? Batyagan nyo. Batyagan yung mga songs. There is joy in the Lord, in the house of the Lord. There is joy in the house of the Lord. There is joy in the house of the Lord. For He will do great things. He will do great things. At kung magsiling ka great things, dalag ko kag makatilingala nga mga butang nga hindi mo ma-explicar pero natabo sa imo kabuhi. For He will manifest Himself as Yahweh. Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai. Jireh. What more can you ask for? What more can you ask for from the Lord? Ara na tanan. Kung nga ang amo ni dapat kapag kakinahanglan sang tawo sa Ginoo, kay sa Ginoo ara na tanan. Wala ka na sang pangayuon, wala ka na sang kulang. Kay may kanta ganing asaling niya, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ano kayo sugpon? Nalipat ko ha. Inibig mo ako ngayon, noon pa man. Mayo man si Lord maghatag kanta. Kaya ang ending niya, inibig mo ako noon pa man. Wala pa ta na tawo. Sanggin tuyo pa lang sang Ginoo, sanggin plano sang Ginoo nga matawo kita. Ginpalangga niya ta kung nga anatawo kita. No? And ang last song is Yeshua. Gabi ni nga mga spirit-filled songs nga ang mga composers sini, ang mga singers sini, it's a life of devotion nga ginhatag nila sa Ginoo kun nga makakanta sila sa amon ni. Kag it is being imparted unto us. Gina-share naton. That's why kung magkanta kita sang amon ang mga songs, kabatsyag gigite sang espiritu sang Ginoo. Nakabatsyag ka mo? Gasilinggid ko kagainad, the presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. And we thank you. We thank God. May clicker ko. G, mga gwapa. May clicker. Aride. Thank you, God. Anyway, wala ko kapangamusta. 10. Kamusta ka mo? Kamusta? Ay, kanami. Ay, di ba sang nagligad, pagpakamusta ko, kamusta ka mo, maayo man. Subong si nanay. Maayo, gid. Amen. Maayo, gid. Maayo, gid.
Maayo gid. Nalipay kami. Si Ramel daw madlagan-lagan pagkakita iya kay Nanay Eli. Kagayin na pagpanawag sa tricycle kaysang nagligad nga Sunday kun nga ang agin pabrihan namon ang steel fence nga para makasulod ang tricycle kay base si Nanay Eli masulod so wala sa Katigayon kagapon we've started the Bible study sa ilang house upod si Pastor Jory kag si Ven kag subong salamat kinasunod ang gusto ni Lord no nanging kaupod sila naton sila nga duwa. Welcome gid. Sino pa ang mga first timer nga ari? Aside sa kay Nanay Eli, kag kay Joy. Hindi na sila first timer. Kasi first time mo sila nakita. Ara na sila sa anniversary na bulos-bulos lang sila sang iya asawa kag isa man ka mautod ah. Okay. Praise God. Praise the Lord. Damdamo tabasahon nga verses pero kabay pa nga ang oras nga naparte ni Sir Sinikaya no anyway ang amo na gani kun ihatag mo kun ginhatag sang Ginoo sa imo ang tanan anong gina-expect dapat ni Lord kay ginhatag ya sa aton ang tanan anong gina-expect ya dapat Nanay Bulak Salamat gid ta. magpasalamat gid ta sang tanan-tanan. Namiyan ko sang dangling earrings ah. Okay. Kay ginhatag sa aton sa Ginoo ang tanan-tanan gina-expect ya nga ihatag taman sa iya ang tanan-tanan. Wala hawid. Wala hawid. Again pang bold, again pang lain color ni Mikay ang aton nga lesson topic aton nga topic sa sini nga aga. So klaro na no. 1 John 4:8 to 10. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Palangga kita ni Lord, kagin palangga ta sa? Kabalo ka mo, ang tawa mo na, palanggaon mo sa, kay gin palangga ya ka. Amuta na. Pero kung ginaaway ya ka, ginaaway mo man sa. Pero si Lord, kanami not that we love God, but that He loved us. Kung nga si Lord, nanginmatay sa para sa mga makasasala. Di ba kung nga aari ta subong, kagin lagas ta ni Lord. He's running after us. He's always pursuing us. Inalagas siya ta permi. Bisan wala tagapalangga sa iya. Tood? Bisan wala tagapalangga sa iya ang mga tao sa gwa. Bisan wala di sa sulod palangga ni sila ni Lord. Hindi but silingon nga ginpalangga sang tao si Lord, si Jesus. Pero tungod kay God is love. Wala sang mahimuon ang tawo nga maka-erase, makakuha sang gugma ni Lord sa aton. Grabe si Lord, no? Grabe ang standards ni Lord sang love. Grabe ang standards ni Lord sang love. Kagkabay pa nga, little by little, as we grow in the Lord, mangin pariho kita sa gugma ni Jesus sa katawhan, no? Sa ulutan ni. Si Nanay Bulak. Sa ulutan ni. Ready, start.
that He gave His one and only Son. Kay palangga ta kayo ni Lord. Sino ang may isa lang gid ka bata? Dason ihatag ya pa para sa iya kaaway. Diba? No? Wala gid siya. Isa lang gid ang bata mo, ihatag mo pa. Sa kaaway mo pa. Nga aman, kaaway man ta before ni Lord. Kay wala man ta sa iya atubangan. Kaaway ta supposedly, pero ginpalangga iya ta ang iya kaaway, ginpalangga iya. Kaginhatagan niya pa sang iya. Bugtong nga anak. Hay. Kuha naman ta? No? Fall short kita yan, no? Ano mo makita nga fallen short kita. Ato gina John 3:16, area 1 John 3:16. Ready? Start. This is how we know what love is. Ano gid bala ang gugma? No, tapos naman to mamang February. Gugma naman ta uli. Gugma. Adlaw-adlaw dapat gugma. Kay kung wala gugma, ano ay hanang kalibutan? No? Jesus Christ laid down His life for us. And kay ginhatag sang Ginoo ang iya kabuhi para sa aton, we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Siling sang Friday sa mga bata, may Jesus is, so si Joy itong naghambal, Jesus is selfless. Selfless. Selfless gid saya. Wala iya ginapaminsa riya kaugalingon. Makita ta na da karon. Selfless gid saya. What it means for Jesus the word love. Paano ni ginpakita sang Ginoo ang iya love? Kabalo kita nga ang Dios gugma. Kun nga ang ginhatag ya iya kabuhi. O ang amay nga langit nung ginhatag ya si iya bugto nga anak. Si Jesus Christ naman ginhatag ya iya kabuhi para sa aton. That is love. Pero may ara kita di karon tunan. Jutay lang ni sa, pero amo ning mga pinaka-central about love. While nagalantaw ka mo, lantawon nyo kung i-internalize nyo bala sa inyo nga self, kung anong, naka mga daan toon, kung anong, what is it about love? No, anong ginhimo sang Ginoo para mapakita sa ato ng iyang love. This is just kadto kamo sa Friday, kay makita nyo ang full nga video sang sinino sa Friday. So, alas 5. Alas 5 to, Pastor, no? What it means for Jesus, the word love. Way sa inyo nga nakita nga video. Ang title sa itong song is All for Love. All because Jesus loves us. Matest mo ang tao kung ginapalangga niya ka, kung
ginatuman. Yaka. Matest mo ang tawo kung nagapalangga sa isa ka tawo kung ginatuman niya. Matest kita sang Ginoo kung ginatuman ta siya, kung palangga ta siya, kung ginatuman ta siya. Philippians 2:5-9. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature, God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him the highest place and gave him the name above every name. He has become, kung lang taon naton, anak siya sang Diyos. But he became obedient to death. Even death on a cross. May verses pa. Hebrews 5:8-9. Son though he was, he learned obedience from what he suffered. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Ang sugpon sina high priest. May mga gagi na pangbutang da sa dalom, but silingon, amo na siya karon ng aton nga, anyway, let's bow down our heads. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Holy Spirit, take control of everything. Take control of our minds. Take control of our hearts. Take control of everything we are, Lord, right at the very moment. Take control, O Lord. Take control, Holy Spirit. And by the power of the Holy Spirit, and in the name of Jesus, we cast out every spirit that is not yours, Jesus. Every spirit that is not yours, we cast them out in the name of Jesus. We rebuke that spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your presence manifest, Lord. Manifest your presence unto us this morning. Kabalo kami nga kung amuning istoryahan, Ginoo, ang imo gugma, ang imo kamatayon sa cross, hindi gusto sini ang panulay. Kay ini magadalas ang kaluwasan kag sa mga tagipusoon sa imo tiilan, o Ginoo. And so therefore right now we take authority. We take authority over ourselves as your sons and daughters, as children of the Most High God. You take control, Lord God. Here we are. Here we are, Lord. Take control, Lord. Take control, Jesus. Forgive us, Lord. Forgive us, O God. Forgive us, Lord. Ikaw nakakita sang isa kag isa, O Ginoo. Reveal unto us the condition of our mind, the condition of our heart. Reveal unto us, O God. May this be the time of worship to you in spirit and in truth. May this be the time that is only yours.
Only yours, Lord. Only yours. Your will be done. In the name of Jesus. Amen. Amen. Si Jesus Christ, tungod kay palangga, iya amay. Palangga niya kita. Anong number 1 nga point naton? He became obedient. Number 1 naton, obedient. Gintuman niya ang Ginoo, ang iya amay, nga ihatag ang ikabuhi para sa aton. And so he became the name above all names. Kung mangin matinumanon kita gali sa plano sang Ginoo sa aton kabuhi, sa Ginoo mismo. Look at what had happened with the Lord. He became the name above all names. Kita wala man kita naghandom sini. Nga mangin tanyag kita, nga mangin kilala kita, nga mangin sisino kita. Kay kung nagawali kita, only the name of Jesus must be exalted. Wala sang iban. Nothing can we claim of ourselves. Kay hindi ni kita. Galamiton lang ko di. Galamiton lang ko. And if God allows not to use me anymore, so be it. I will become obedient. Kung masaling sa akon nga, ma'am, okay ka na da. Hindi ka na maghambal dason. So be it. Okay na ko, bisan gani da na lang ko sa kilid, oh. Okay lang ko. What matters is, I obey the Lord. I please the Lord. That is what important to me now. Napahamuton ang Ginoo sa akon kabuhi. Kag hindi pahamuton ang tawo. Kaysa tutuod lang ang tawo, bisan ano mo pa kanami, may gamay ka lang, when in fact, ang ginabantayan lang sang tawo, bisan sa sulod sang iglesia, ang sala lang. Ang sala lang. Pag mamangkot ka na lang guys, sa imo kaugalingon, anong nahimo ko? Na ano ko? Anong ginhimo ko? Pero gambal na lang ko. Ako, for myself, gambal na lang ko, Lord. Nakita mo ang tanan. Ikaw na lang bahala. Patawara sila. Kag patawara ko. Kung may, hindi ayon sa imo sa akon nga kabuhi. Patawara ko, i-correct ko sini. Ipakita ni sa akon para ma-change ko. Kay gusto ko mag-obey sa imo. Gusto ko magpahamuot sa imo kag hindi sa tawo. Kay wala ko di sa inyo tubangan para malipay kamo sa akon, para hambalon nyo ko nami ko or whatsoever. Wala ko di. Para sina. Kay kung amo malang ng tuyo ko, sorry. Pero, kwaon na lang ko ni Lord. Mas maayo pa guro amo sina. Kwaon na lang ko ni Lord. Kung amo sina nga tuyo. Pero ang Diyos ang nakakita. Ang Diyos lang nakakita. Kag kung may ara man sa inyo, subong amo ng balatsagon. Kung ginahambalan ka mo whatsoever, let it be. Settle it with the Lord. Settle it with the Lord. Si Lord lang gid ang nakakita. Amo na kinahanglan naton magtuon para makabaluta kung anong gusto ni Lord. Para matuman ta siya. Kaya amo nang pinakagusto ya, tumanon ta sa. Kay bisan si Jesus Christ gani nga Dios, nagtuman sa iya amay. Diba? Kanami, and He became the name above all names. Wala na sa ngalan nga mas dako pa, nga mas mataas pa, sang sangalan ni Kristo Jesus. Wala di sang dapat naton ikapadayaw
Wala ka kadisang dapat, ikakuan nga dapat, ako gida, uy dapat, ako gida, or dapat, si kuan gida. Wala kita ipakapadayaw. Wala kita. Wala kita. Wala kita. Diyos lang gid. Ang number 2 is, He has become our high priest. Kabalo ka mo? Royal priesthood. Melchizedek priesthood. Si Jesus ni. Kag kun anak ka sang Diyos, you also become a priest. Grabe, no? If you are obedient with the Lord, you become a priest. Abi mo lang, guro, ang mga priest lang, amo lang nangagasutana da. But if you are already a son and daughter of the Lord, you become a priest. That's why you become an intercessor. Nagadala ka sa mga halad, nagadala ka sa mga balatyagon, nagadala ka sa mga pangamuyo, sang imo, mga kapareho nga anak sang Diyos. Ginadala mo ni sa tiilan sang Ginoo bilang isa ka pari. Kay pwede ka. For as long as you obey. Kaya ang aton nga high priest is the Lord Jesus Himself. Luke 22:39-43. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and His disciples followed Him. On reaching the place, He said to them, "Pray that you will not fall into temptation." Take note, this is a command, and we have to obey this. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed. Ang nakita nyo ginauna-una sa video, ato balangga luhod sa nga nagatangla sa langit nga gahibi. This is the scene. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Pwede ito pangindian ni Jesus Christ, ang atong nga calling, atong salon sa aton, sa iaabagang aton tanan nga sala. Pwede ito pangindian. Pwede ito pangindian. Pero sa linya, yet not my will, Lord. Ikaw ang masunod, hindi ako. Example ni sa aton. Kadamo sa aton, I know, hindi lang isa ni, halos kita. May gusto kita himuon, pero hindi naton mahimo. Kagmay, ginahimo kita nga hindi gusto sang Diyos. Can I hear amen? Hindi ta gusto himuon, Lord, hindi gid kuya gusto ito yuhon niya sa sulod simbahan niya, Lord. Ya kay gusto gid kuya mag-worship ya. Ti ano man na kay gakatuyo ka. Hindi po silingon nga wala ka na gusto magpamati. Kay kabalo man si Lord nga gusto mo mamati kay nagkadto ka sa simbahan. But our flesh is weak. That's why you have to pray that you will not fall into temptation. Lord, mapasimbahan ko. Masimba ko. Kabay pa nga makafocus ko karon di ko pagtuyuhon, Lord. Pero kung tuyuhon ka di, so be it. Nga kasi wala ka katulog sa inyo balay, nagsagay ka palibog, so sa ari ka di sa sulod simbahan, diri ka nakalma, diri nagtawhay imo panghuna-huna, diri nagtawhay imo tagipusoon, so be it. Sino kami nga mag-judge sa inyo nga, naging tuyo naman sa wala naman sa namati? No! Let's reason together. Wala di sang may mahambal sa imo nga sino ka. Kay kami sino kami haw, pareho lang tadi. Kung matulugan ka da, kay nakalma ka, kay naano ka, sige. Reason it with the Lord. Kay si Lord lang na yung nakakita. What if wala ka karon niya katulog bilog nga gabi? Nagsagay ka palibog, pero pagdari ko, ay, Lord, kanami ba, katawhay sang akong pamansaron, katawhay sa akong tagipusoon, kag kung natulugan ka, praise the Lord.
Kay nakatulog ka. Amo nang handom sa imo tagipusoon, nakita ni Lord, ginhatag ya. Di ba? Anyway, ini live ni, pwede nyo man ni, pwede ni ginabutang ni nilay sang aton media team sa YouTube or sa aton nga page. Pwede nyo lang tawon liwat. Lord, wala ko kapamati may ginamayo. Lord, kaya daw nakatulog ko. Lantawon ko na lang ni karon. Pero hindi man abot silingon nga amo na ha. Inatagaan ko kamo ideya. Pero sino kami para mag-judge sa inyo? When in fact, ang mga oldie, di ba? Praise the Lord. Kay bisan kapoy ka mo, bisan ano ka mo, bisan di mayo ka kita si nanay. Ang iban, bisan hindi mayo ka bati, pero ari man. Kay gusto nyo. So sino kami para maghambal sa inyo? Hindi ka mo da mag-amo ni amo to. Kay, si Lord ang nakakita sa inyo. No worries. Wala sang dapat kabalakan. Wala kita sang dapat ika-explikar. After all, si Lord ang nakakita sang tanan. No? Okay. If we are obedient, may reward, no? Si Jesus ang inobedient, so He became the name above all names, and He became the high priest. Are, kanami, full submission giniya. And an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Si Jesus Christ, Diyos, pero nangangamuyo, nangayo bulig sa Ginoo. Kag, ginpadalaan sa bulig. Ginpaligon siya. Ginpabakod siya. Okay, Romans 5:19, for just as through the disobedience of one man, the many were made sinners. Si Adam ni. So also through the obedience of one man, the many will be made righteous. Kung wala ang Ginoo, si Jesus Christ nagmatinumanon, bisan nga ilansang sa sakros, wala kita kaluwasan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kay nangin matinumanon siya. Kung nga ari kita subong luwas. Amen? Praise the Lord. Thank you, Lord, for your obedience. Kaya nagatudlo ni sa ato nga kung mangin obedient lang kita kay Lord sa pulong niya. Sa ginahambal niya. Kadamo sang benepisyo. Kag, ang importante, kadamo sang maluwas. Siling ni Nanay Eli kagapon paglisensya namon, past 12. Sige nay, mamatamat kami kay past 12 na, alas 3, may ara kami sa site. Si Pastor Jory, alas 12, imidya, manuglakat pa, luna. Ay, amo gali ka muna kasako. Hoonay, for the Lord. Kay kung matuman kami, madamo ang makabati sang pulong, kag madamo ang maluwas. Kung nga aara man si Nanay Eli, kay nagtuman kami. Praise the Lord, praise the Lord. Hindi sa amon. Nagtuman lang kami. Kay supposedly, hindi kami makatigayon visit sa iya sininga si Mana. Kay grabe kasako sa eskulahan. Graduation, recognition, grades, rank list, ambot na lamang. Kadamo. Pero kung ukuton, di mo kaya. Pero saling mo na lang, thank you Lord, gasige ka obra, thank you Lord, may natapos ng isa. Thank you Lord, dason siling ni Lord sa imo. Manglaba ka karon sa gabi, kay may bistahan ka buwas. O sige Lord, thank you Lord. Sige panglaba ka po, Lord po, sige Lord, thank you Lord. Alas 3 ka matulog. Kay mahimuon ka pag-aaga. Glory to the Lord. Wala ko ni ginahambal para na ano. But that is obedience. Kay pangayo ka lang bulig sa Ginoo, Lord, kapoy ko Lord dawin. In fact, kagabi wala man ko din nagkadto, naglisensya ko sa ilang hindi ko kakadto. Kay sakit-sakit akong ulo. Pero kabalo ko. Kaya ni Lord. So higda naman, pungko ko sa prayer room, ginlay hand ko akong ulo. Nangamuyo, naghibi sa Ginoo. Kabalo ko Lord. Pahito man isang kaaway, oy kapoy ka, tuyo ka, sakit ulo mo, hindi ka kaginhawa, hindi ka magwali buwas. Pero, ginconquer na ni Lord ang tanan para sa akon. And so I can also be conqueror.
Thank you, Lord. Amo na ang mga resulta sa obedience mo. You become full of faith. Natestingan ka ni Lord mo. Tumanon niya ko ni Ayhan, bisan amo ni sa nga circumstansya. Tumanon niya ko ni Ayhan. Bisan, no? Kung hindi ta kaya, kaya ni Lord. Ngayon lang ta bulig kay Lord. Kasi Jesus gani, nag-ano? Nangayon man bulig kay Lord. Nag-pray man sa, nagaluhod siya. Ang pagluhod bala, kanami lang gid, no? Total surrender. Number 2, 4 lang niya. Number 2, love teaches humility. Kung may pinakabudlay pa sa tao, ang magpaubos. Ang magkakasang bugal. Abitalan na kung kisa at sakto lang, ti, deserve ko man ni, makon muna, ginamuya ko sini, dason ano ka, ako pa tumakadto? Ako pa kumakadto sa iya, kag magsiling, grabing tao, no? Pero ang Diyos, halin sa langit, nagtudlo sa aton to be humble. Humble yourselves in the Lord. And He will lift you up. Batakon ka sang Ginoo kung magpaubos ka. Abi naton kung magpaubos ta, matapakan tang bugal ta, do kaluluoy ta, kay permi lang taga paubos. Pero hindi ka nagali mabatak sang Ginoo kung ara ka sa taas. Ano ganing hambal sang Ginoo? Kung ara ka sa taas, ano niya ka? Sumpuon niya ka. Anong gusto mo, batakon ka kung sumpuon? Batakon. Paubos ta kay batakon ta sang Diyos. Pero sige, hada ka patas taas. Kay patilawon niya man ka. Sumpuon niya man ka. Kagunang Ginoo magsumpo ka sakit. No? Di tani paghulaton amo na. That's why ang aton mga ginahimo may consequences. No? Okay. Which brings grace. Kung magpaubos ka gali, ginahatagan ka, bugay ni Lord. Lord, hindi ko ni kaya, Lord. Kabalo ka na gid sa akon, Lord. Amo ko ni Lord, oo gani. Te kung amo ka na itugyan na sa Ginoo, kay hindi na gusto ni Lord ang amo sina. Kabalo na gid kasi ni Lord. Kabalo ko na. Pero tagaan ta ka bugay para makapaumod ka. Ha? Okay. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Grabe si Lord. Kaya kung nakita niyo sa video, ara to sa video ang ginhugasan niya, ang tiil sang iya nga mga disciples. Ari ni sa gospel. Kung makita niyo na guro sa Friday. Si Lord, bilang taon ko kung ari di. Ari na di gali, ginbutang ko. He did not come to be served. That's why ang servant, no, ang heart sang servant, paubos. Gusto yung magserbisyo, gusto yung mag-alagad. That's why kung may makita ka mo nga mga nanamian ko sang mga tao nga gusto mag-serve. But sa lingon may heart na sila nga teachable. May heart na sila nga teachable. Kaya ginatagaan sila sang Diyos, ano? Bugay. Bugay nga, magpailo, bugay nga, matudluan, no? Bugay nga, magsunod. Ay, John 13, 2-16. Lawig-lawig. The evening meal was in progress. Amo na ni. And the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under His power, and that He had come from God and was returning to God. As she got up from the meal, took off His outer clothing, and dropped a towel around His waist. Ready si Lord na. Naghigot sa sang iya nga towel, sa iya nga hawak. After that, He poured water into a basin and began to wash His disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around Him. Kung may pinakahigko pa nga parte sang lawas ta ano? Tiil.
Especially ako, mahilig ko magtiniil. Mahilig ko magtiniil. Amo ni pinakahiggo nga parte sang lawas ta. Pero si Lord gin-demonstrate siya sa aton how to serve others. Ginlimpyuhan niya ang tiil sang iya mga disipulo. Ikaw nga leader sang disipulo, matinlo sang tiil sang imo disipulo. Grabe, no? Humility. Humility. Kamusta ang aton mga tagipusoon? Kamusta kita? Kabay pagapakigistorya si Lord sa imo subong. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you do not realize now that what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Lord, limpyuhan mo akong tiil. Kahigko siniya. Imagine be, si Lord mahugas ang imo tiil. No? Pero sila ni Peter, hindi isa. Sila nga, Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Kita kung hindi kita magpatinlo sa Ginoo. No? Wala sang bahin ang Ginoo sa aton kabuhi. Kung hindi kita magpatinlo sang aton kasalanan sa Dios, hindi kita niya mangin anak. Wala sa sang bahin, hindi sa pwede kasulod sa mahigko nga butang. That's why gapatinlo kita sa Dios. No, gapatinlo kita sa Dios. Then Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Kita, amo ni tani, no, mapatinlo kita kay Lord. Lord, nagkuha naman ko, Lord. Tinlui ko, Lord. That's why it is very important for us to repent. Repent kita kada gabi. That's why hindi dapat magtulog. Nga wala ka takapangayo pasaylo sa Ginoo sa ato nahimo. Lord, matulog na ko. Pero ano to nga himo ko subong adlaw man. Nagkuhan ko kay kumari. Nagkuhan ko kay pare. Nagkuhan ko sa kay... I-assess mo bilang bilog mo nga adlaw kung kamusta. Then, kung ano tong nakita mo, pangayo pasaylo sa Ginoo. Kag kung may something nga wala ka nakita nga ara sa sulod, that's why gamba ko kay Lord, ipakita sa akon kung diin pagig ko nagsala. Tudlo ipagig ko kung diin sadto. Para nga matuad ko sa imo. Kag abi nyo, kung hindi masabat ni Lord, mahibi ka na lang kay gali. Amo na to. Gin-release yan na ka. Gin-release ka na ni Lord. So, importante nga, papahugas kita sa Ginoo. No? Kanami kay Lord, heart of a servant. Humility. Humble. Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him. And that was why he said, not everyone was clean. Kabalo na siya, no? Pero si Judas Iscariot, ginugasan niya man to tanan. Ginugasan niya tanan. San kabalo sa? No? Okay. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to the place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example, that you should do as I have done for you. Verily, verily, I say unto you, no servant is greater than his master, nor a messenger greater than the one who sent him. Mga servant kita ni Lord. Na? Si Lord, servant sang iya amay nga langit nun. Si Jesus, servant ni Father God. Kita servant kita ni Lord. Kag kung ginhimo ni Jesus sa aton, kita, amo man na dapat. No? Hindi kita ma-offend kung may someone yung magkadto sa imo. Mare, buka gaina bala, do naglain gid ang buot ko sa imo. Nga naman! Ano yung sala ko ya sa imo? Kaabtik sa aton mag-react. No?
Kaya hindi kita mag-ako, halos pa lang sa sala. Pero abi mo, may intensyon ng mari mo, nagkadto sa imo, kay para mapasag uli. Pero ang ending, kay wala ka na mati, kag wala ka anay wala kumbaga tani ato siya, mahugas ang imo tiil. No? Mahugas ang imo tiil. Mari, kay kung mahugas ka sang tiil, mahambalan ka sang imo nga sala, kung mabaton mo, malimpyuhan ka, makorek mo, imo ka ugalingon. So kayo kung hindi ka magpamati, kag magpabugal ka, hindi ka magpatudlo, wala ka nahugasan. Kag hindi serve ang purpose nga mahugasan ka, no? Okay. Hindi ang tanan, tutuod lang, gina-appreciate ko na. That's why gahambal ko nga, sige, ginahambal ko man ni Subong. Ginahambal ko ni Subong. Kung may ara ka mo, nakita sa akon nga hindi maayo, nga hindi manami sa inyo, hambalan nyo ko personal. Hindi manami nga mabatian sa iban, or hindi manami, kay mas honest, kag mas caring, kung ang tao mismo ginhambalan mo. Sa ginhambal mo sa isa, wala nakabalo ang isa. Di ba? Mas honest kag caring na, nga kumbaga sincere ka nga naghambal sa iya, kay what if imo malang na, then wala mo pa nasa nabatian sa iya explanation sa iya man nga side. So kung nabatian mo sa, maybe ka mo nga duwa nagtinloanay, no, ay sorry gida, amo tubi akon nga sala man ko gali, o kunti ka nami, nagakuay ka mo sa inyo sala duwa. No? Pabalaan nyo ko. Pabalaan nyo ko. Gusto ko na. Kay gusto ko hindi para nga malipay ka mo sa akon, para malipay si Lord sa akon. Kay kung may ara pa nga stumbling block sa akon, nga masandad ka mo, hindi man ko perfect, pero kung may ara pwede makapasandad sa inyo sa akon, hambalan nyo ko. Para hindi ka mo masandad. Kag para maintindihan nyo man ko. Kag para nga hiluway man ko kay Lord, wala ko sa labdon sa iya. Kay ang nagakasandad, kag ang nagapasandad, pariyo atubangon kay Lord. Nasandad ka sa akon. Nasandad man ko sa imo, pareho tami alatubangon. So kung nasandad ka sa akon, hambal ako. Hindi mahuya. Hindi mahuya. Katuan nyo ko. Neng, or day, ang tawag nyo sa akon, or ma'am, sige, katuan nyo ko, pabalaan nyo ko. Ha? Deal? Nami kay nanay. Okay. Number 3. Alas 11 na gali kadasig. Love means sacrifice. Number 1 gani, love means obedience. Love means, number 2, humility. Love means sacrifice. Release. Kung wala nagsakripisyo ang Ginoo sa aton, wala kita na release. No? Which teaches us to worship. When you sacrifice yourself, you are worshiping the Lord. Kasakripisyo ka sang imo kabuhi, gina-worship mo na si Lord. Isaiah 53, 1-12, lawig-lawig. Who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of the dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised, and we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us have turned our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Sacrifice. Ako na lang mabaton sang kastigo, atong nakakas pagbunot. Ako na lang to. Ako na lang mabaton sang tunukon, si Jesus niya. Ako na lang, kay kung sila hindi ko kaya. Sakripisyo ko kabuhi ko.
para sa ila. Kaya hindi ko gusto nga, mapaimperno sila. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. Yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of many people he was punished. He was assigned a grave with the wicked and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Sakripisyo sang Ginoo, wala sa sangsala, pero ginako niya ang aton nga sala. Ginsakripisyo yang iya nga kabuhi para sa aton. Ano to gani? Jesus sacrifice. Number 2, brings grace. Dito ang number 3, Jesus sacrifice brings grace. Kung wala sa ginsakripisyo iya kabuhi, ang bugay sang kaluwasan hindi naton maangkuntanan. Wala kita bugay sang kaluwasan kung wala yung sakripisyo ang iya kabuhi. Number 4, Jesus sacrifice brings. Sinong gusto mag-ayo? Kabalo ka mo, ang pag-ayo hindi lang lawas. Kay pwede nga, ayo ang lawas mo, pero makasakiton ka sa sulod. Espiritu mo kagkalag masakiton. That's why Jesus sacrifice brings healing. I-heal ka hindi lang sa imo ginabatsyag. I-heal ka hindi lang sa imo nga balatian. Hindi lang sa imo kanser. Hindi lang sa imo diabetes, hindi lang sa imo kidney. Hindi lang sa imo utok, hindi lang sa imo ovaryo, hindi lang sa imo titi. I-heal ka ni Lord all over. Kagamo na ang pinakadako nga healing ay hatag sa aton sang Dios. Kung nakilala ta lang, kag kung naibaluan ta lang kung anong gindala nga sakripisyo sang Ginoo para sa aton. Gindalaya tanan para ni sa aton. Kaluwasan ta, kaayuhan ta. Ginako na tanan ni Lord. Ginako ni Jesus ang kasalanan ko. Ano gayong sugpon? Sa bagay nga ako gintubos, mga amo na, mga kanta, no? Jesus sacrifice brings healing. Hindi ta pagtugutan nga ang balatian ta mag-ukot sa aton. Kay nga ahang balyagina, by His stripes we are healed. Ato, by His wounds we are healed. Ang healed nga term, past tense. Tapos na. Ayo ka na. That's why kung magmasakit ka, siling mo sa imo nga mind, kag sa imo nga heart, ayo na ko, kagin-ayo ko ni Lord. Tapos na ni sa kamatayon niya sa cross. Dapat wala na ko. Hindi ko na ni pagbatyagon nga aman. Human as we are, gabatyag kita. Pero i-turn over kay Lord. Let your faith be bigger than your masakit. Kaya mo nang hambal ko gani, 3 years ago, ginambalan ko ni doktor sa OB, mapa-injection ka para ma-stop imo bleeding. 3 ka bulan, may injection ka kada semana. Lord, imo ni tugot, Lord, maamo ko ni. Misugid ko kay Ramel, sige ti, pa-injection ka na. Hindi ko. May Diyos ko. Ayun ko sa ngakon nga Diyos. Kagabi nyo, amo na nga pagtuo. Pagkadason nga inadlaw, nadula akong dugo. Praise the Lord. Nadula ang akong dugo. Kagtutuod na iyang gahom sang Ginoong. Kung may pagtuo ka, tuuhi nga tapos na ni Lord, di mo balatian sa krus. Tuuhi. Kagamo na, maglain ako pamatsyag. Kung anak ka na sang Diyos, you have already the power. This hands has power.
Imo kamot, anak ka sang Diyos may gahom na. Sa ngalan ni Ginong Jesus, kag sa gahom sang balahan nga espiritu, tanduga lawas mo. Hambala sa ayo nako. Ayoko. Kaya ang Ginoo mag-aayo sa imo. It will bring you healing. Jesus' sacrifice brings deliverance. Deliverance. That's why release. I-release ka ni Lord. Tanan mo nga kabugatan, tanan mo nga kasakitan, tanan mo nga ara sa sulod. I-release ka ni Lord. I-deliver ka ni Lord. Itugyan lang kay Lord. Jesus' sacrifice brings salvation. Kung nga ari kita subong, kag ang mga tao pa nga gusto magpalapit sa Ginoo maluwas, tungod kay nagsakripisyo ang Ginoo sang iya kabuhi. Love means, number 4, love means forgiveness. When one of the Pharisees invited Jesus to dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Ining woman may masakit sa dugo. Kag kun ang babae may masakit sa dugo, you are an outcast to the generation or to the clan. Sina nga adlaw, nagkadto inang babayi. Ato ba lang nakita nyo sa video nga nagkurit si Jesus? Ang babae to ba lang nga nagkamang sa iya tiil? Amo to siya. Nagkurit na siya sa duta. Sali ni Jesus, kung sino sa inyong wala sala, haboy ba to? Palapawa ding ba to? Saging kurit ko. Kay wala ka sala. Wala. May naghaboy to nga kita nyo, may mga naghaboy ba to pero wala nakalabot sa kurit. And even ang iban wala gid naghaboy ba to. Di ta maghaboy ba to? Kaya mo kita sina, makasasala man kita. Mapatawad kita sa mga nakasala sa aton. May ara sa inyo mga nakasala sa inyo? Patawara sila. Sino ka nga hindi ka kapatawad nga ikaw gani ginpatawad sang Dios. Nagdala sa imo sang kasakitan, saan ka kanami isang umano? When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know he is touching him and what kind of woman she is. Grabe, no? Nagpahikap to sa iya. Kabalo na sa makasasala ng babae. Ano na bala na? That she is a sinner. Wala kinailain sa ato, no? Maili kita magtudlo sa iban. Hindi kita katudlo sa atong kaugalingon. Tell me, Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. 2 people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now, which of them will love him more? Ang isa kuno 50, ang isa shin, ang utang. Sino kunong may dako nga utang sa nagpahulam? Kung sa aton lang, atong shin no? Mas panggaon niya to ang Diyos kay mas dako ang iya utang pero ginpatawad sa. No. Ang nakautang magpasalamat. Kay wala na sa utang. Same feeling. Di po't silingon nga kay gamay ang imo sala, dako ang iya sala, mas makasasala sa or whatsoever. Kay ang intensity sang sala sa Ginoo palareho. White lies? No. Sin man nagyapon. No? Wala sang gamay kag dako nga sala sa Dios kay ang tanan sala kun sala. Okay? One owed him, okay. Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. You have judged correctly, Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see that woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet. Kadto ko sa imo balay, wala ka gid maginhatag sa ako nga tubig. But she wet my feet with her tears
and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. Kung nagakilala ka gali, makakilala ka sa imo kaugalingon, makalantaw ka sa imo kaugalingon nga makasasala ka gid. You will not stop praising the Lord. You will not stop worshiping the Lord. You will never stop thanking the Lord. Lord, salamat gid Lord ha. Makasasala gid kuya, pero grabe gid patawad mo ko. Amo ni ang kalimbawa sang babayi oh. Nakabalo sa nga grabe ang torture, grabe ang judgment sa iya sang palibot, pero ginpatawad sa sang Dios. Ano pa nga hindi sa mauntat-untat, sige lang sa hibi. No, ang iya buhok ginatrapo ya sa tiil ni Jesus Christ, gindalaan niya pa sang oil, ginlavish siya to, ginpahid siya. That's a form of worship. Kita ya, paano kita mag-worship kay Lord? Wala ga pangayo ang Ginoo sa aton extravagant nga worship. Extravagant like in material things. Amo lang ning gusto ni Lord. Amo ning gusto ni Lord nga kind of worship. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. That's why kung nakakita ka mo sa mga worship bala sa YouTube, no? Doon din na sila maguntat. Praising, worshiping. Ang iban na gani, gabalako sang hibi. Gawail sang hibi. Kay kabalusa, kakilala sa sulod ya, kung do ano sa kamakasasa. Ihibi mo na lang gidya kay Lord ya. Ihibi mo na lang gidya. Kay inang imo nga hibi, amo nang naga-manifest, nga sang imo bala nga worship ka gratitude kay Lord. No? Then Jesus said to her, your sins are forgiven. The other guests began to say among themselves, who is this man who even forgives sins? Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. If you forgive others who have sinned against you, you will be set free and go in peace. Kanami kung wala ka kontra. Diba? Kanami kung wala ka kontra. Kanami kung hamuo kang imutulog, kung may matukuan ka nga, nagtulog ka nga wala ka may nasakitan. Wala ka nasakit, kag wala ka may nasakit. And so therefore, it is but proper nga magpatawad kita. Patawad kita sang Diyos. Magpatawad kita. It will give you peace. Tawhay imo tagipusoon, malipayo ng imo tagipusoon ko, pasaylo ka. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, sons, your sins are forgiven. Another. Di ba, gin-claim nato ng healing ni Lord? No? Gin-claim nato ng healing. Mag-claim kita sang healing, balik kita sa aton nga mga utod nga nakasakit sa aton or nasakitan naton, pangayo patawad, no? Para nga mangin free ka pagid sa sulod, no? Kagang healing ni Lord, maano ka? Okay. Mag-manifest kid. Ara sa forgiveness brings ano to kuno una? Peace. Forgiveness restores joy. Ibalik sa imo ang kalipay. Amen. That's why saling ni Haring David, restore to me the joy of my salvation. Kaya kung nakasala ka, hindi ka malipayon. Pero kung napatawad ka sang Diyos, ibalik sa imo sang Diyos ang imo kalipay. Forgiveness restores relationship. Anong gusto mo? Matulog ka nga wala ka mo bugnuhanay? Or matulog ka nga malipayon? Kaguliay ka mo sang balatyagon? Kay nagpatawaray ka mo? Pride. Magtulog, talikdanay. Or matulog ka nga gahibi. Or matulog ka nga sakit imo tagipusoon. Te kunti hindi mo okay mo tulog. Oh. Patawara siya. Kadto sa iya. Kag pwede gid na kun wala sa nangayo patawad, i-release sa. Lord, ginpatawad ko na ni si Kwan, kagina, kasakit-sakit, gid sang akong tagipusoon, po ginpatawad ko na sa. Gin-release ko na sa Lord. Tagaan niya ka, peace,
i-restore ya imo joy. At least pagbalik mo, pag istorya mo sa iya liwat, wala ka na akig. Ginrelease mo naman sa kay Lord. Kunti maka-okay ka na liwat sa iya ang lain pa iabot sa imo, pero ikaw gahag-hag ka na. Di ba? Okay. Jesus is the exact representation of the love of the Father. Sige, let's all stand.